the Allies made a series of shocking discoveries. Hidden in trains, bunkers, and deep underground, they found mountains. 10 mga nakakamanghang bagay na natuklasan mula sa World War II. Ang World War II, bagamat mahabang panahon na ang nakalipas, ay nababalot pa din ng misteryo hanggang ngayon. Ngunit maraming mga bagay ang natuklasan mula sa panahong ito. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa digmaang iyon. At sa video ngang ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bagay na natuklasan mula sa World War II. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Discovery of Hitler's Bunker. Ang pagkakatuklas ng bunker ni Adolf Hitler o tinatawag na Führer Bunker ay isa sa mga mahalagang pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bunker na ito ay matatagpuan sa Berlin, Germany at naging huling taguan ni Hitler habang papalapit na ang pagkatalo ng Nazi Germany. Ang bunker ay itinayo noong 1936 sa ilalim ng gusali ng Reich Chancellery, ang tanggapan ng gobyerno ng Nazi. Layunin nitong protektahan si Hitler at ang iba pang opisyal mula sa mga pagbomba ng Allied Forces. Pero noong 1943 ay pinalawak ang bunker upang maging mas ligtas at komportable para kay Hitler. Sa pagsapit ng January 1945, dito na siya tumira habang papalapit na ang mga Soviet soldiers sa Berlin. At noong April 30, 1945 ay nagtapos ang buhay ni Hitler sa loob ng bunker. Nagbaril siya sa sarili habang uminom naman ng lason ng kanyang asawa na si Eva Braun. Bago sila namatay ay nagbigay pa si Hitler ng mga utos sa natitirang opisyal ng Nazi. Ngunit halos wasak na ang kanilang hukbo dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Allied Forces. Matapos bumagsak ang Berlin noong May 2, 1945 ay natuklasan ng mga Soviet soldiers ang bunker. Ngunit hindi agad inilabas sa publiko ang impormasyon tungkol dito. Maraming tao ang nag-isip na maaaring nakatakas si Hitler pero sa kalaunan ay nakumpirma sa mga pagsusuri na namatay nga siya sa loob ng bunker. Kaugnay nito, pagkatapos ng digmaan ay sinikap ng mga autoridad na burahin ang mga bakas ng Nazi sa Berlin. Kaya naman noong 1947 ay sinira ng mga Soviet ang mga gusali ng Reich Chancellery at kasama dito ang pagsira sa Führer Bunker. Subalit dahil sa matibay na pagkakagawa nito, ilang bahagi ng bunker ang nanatiling buo. Sa mga sumunod na dekada ay hindi ito gaanong binigyang pansin at halos nakalimutan ng publiko. Pero noong 1989, nang bumagsak ang Berlin Wall at muling nagkaisa ang Germany, ay muling nabuhay ang interes tungkol sa Führer Bunker. Noong 1990s ay nagsimula ang mga historians na tukuyin ang eksaktong lugar nito. Sa kasalukuyan, ang Führer Bunker ay nasa isang pampublikong lugar sa Berlin, malapit sa mga modernong gusali. May maliit na plakang nagsasaad ng kasaysayan nito, ngunit hindi gaanong binibigyang diin o pinagdiriwang ang lugar. Number 2. Sinking of the Bismarck. Ang pagbagsak ng Bismarck na isang napakalaking barko ng digmaan ng Nazi Germany ay isa sa pinakamahalagang pangyayari noong World War II. Ang Bismarck ay ginawa upang ipakita ang kapangyarihan ng Germany sa dagat at kinilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakamoderno noong panahong iyon. Natapos ito noong 1940 at nilagyan ng mga makabagong armas tulad ng malalaking kanyon na kayang tamaan ng mga barko kahit malayo. At noong May 1941 ay nagsimula ang misyon ng Bismarck na tinawag na Operation Rheinübung. Layunin ng misyon na sirain ang mga barko ng Britain na nagdadala ng mga supply sa kanilang bansa. Kasama ng Bismarck ang cruiser na Prinz Eugen. Kaugnay nito noong May 24, 1941, sa unang labanan nila ay nawasak ng Bismarck ang HMS Hood, ang pinakamalaking barko ng Britain. Sa insidenteng ito ay halos lahat ng 1,418 na sakay ng HMS Hood ay namatay, na nagdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng British Navy. Dahil dito ay hindi tumigil ang British forces. Sinimulan nila ang isang malaking operasyon na tinawag na The Hunt for the Bismarck upang hanapin at mapabagsak ang barko. Isang reconnaissance plane ng British, ang PBY Catalina, ang nakakita sa Bismarck habang papunta ito sa France para ipaayos ang mga pinsala mula sa labanan. At noong May 26, 1941 ay sinalakay ng mga eroplano mula sa HMS Ark Royal ang Bismarck gamit ang mga torpedo. Tinamaan ng isa sa mga torpedo ang rudder ng Bismarck, dahilan upang hindi na ito makagalaw ng maayos at mawalan ng kakayahang magmaniobra. Dahil dito ay naging mahina ang Bismarck at hindi na makaiwas sa mga atake.
Kinabukasan, noong May 27, 1941 ay napaligiran ng mga barko ng Royal Navy ang Bismarck at nagpaputok ito ng mga bomba at torpedo. Mga barko tulad ng HMS King George V at HMS Rodney ang nagtapos sa Bismarck at tuluyan itong lumubog sa North Atlantic Ocean. Mahigit 2,000 na tauhan ng barko ang namatay at 110 lamang ang nakaligtas. Ang pagbagsak ng Bismarck ay isang malaking tagumpay para sa Britain. Ipinakita nito na kaya nilang pabagsakin ang barko ng Germany na minsang itinuturing na hindi matatalo. Number 3. Finding of U-505. Ang pagkakadiskubre ng U-505 ay isa sa mga kilalang pangyayari noong World War II. Ang U-505 ay isang submarine ng mga Germans na ginagamit para sa lakayin ng mga barko ng mga kaalyadong bansa. Kabilang ito sa U-boat fleet ng Nazi Germany na responsable sa pagkalubog ng maraming barko sa Atlantic Ocean. Ang pag-capture sa U-505 ng mga puwersa ng United States ay itinuturing na isang malaking tagumpay dahil nakatulong ito na makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga taktika ng mga Germans. Noong June 4, 1944 ay isang grupo ng mga barkong pandigma ng United States na pinamumunuan ni Captain Daniel Gallery ang nakadiskubre at nakahuli sa U-505 malapit sa baybayin ng West Africa. Ang kanilang layunin ay pigilan ang mga U-boat na sumisira sa mga barko ng mga kaalyado. Matapos ang habulan sa dagat ay napilitang lumitaw sa ibabaw ang U-505 dahil nasira ito ng mga bomba na inihulog mula sa mga barko ng United States. Nang umakyat sa ibabaw ay iniwan ng mga Germans ang kanilang submarine dahil sa takot na ito ay tuluyan ng lulubog. Ngunit sa halip na lumubog ay mabilis na sinakop ng mga sundalong Amerikano ang U-505 bago ito tuluyang masira. Hindi nakapagpasabog ng mga dokumento at kagamitan ang mga tripulante ng German, kung kaya't nakuha ng mga Amerikano ang mahalagang Enigma machine na ginagamit ng mga Germans para sa lihim na komunikasyon. Bukod dito ay nakuha rin nila ang mga dokumento at iba pang kagamitan na nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga operasyon ng U-boat ng Nazi. Ang pagkakakuha sa U-505 ay isang napakahalagang tagumpay dahil nakatulong ito sa mga kaalyado na maunawaan ng mga lihim na mensahe ng mga Germans. Dahil dito ay naging mas madali para sa mga cryptographer na i-decode ang mga mensahe na nagbigay ng kalamangan sa mga kaalyado sa kanilang mga labanan sa dagat. Ito rin ay naging daan para sa pagkatalo ng mga U-boat ng Nazi na malaki ang epekto sa tagumpay ng mga kaalyado sa Atlantic. Ang pagkakahuli sa U-505 ay isang bihirang tagumpay sa kasaysayan ng naval warfare. Isa ito sa mga kakaunting pagkakataon na nahuli ang isang submarine ng kalaban habang ito ay nasa dagat. Matapos ang digmaan ay dinala ang U-505 sa United States at ngayon ay makikita na ito sa Museum of Science and Industry sa Chicago. Number 4. Recovery of the Amber Room. Ang Amber Room ay isang sikat na nawawalang kayamanan mula sa World War II. Isa itong napakagandang silid na ginawa noong 18th century sa Prussia. Ang pader ng silid ay pinalamutian ng amber at ginto, kaya tinawag itong the Eighth Wonder of the World. Matatagpuan ito noon sa Catherine Palace sa St. Petersburg, Russia at itinuturing na simbolo ng yaman at sining. Ngunit noong panahon ng digmaan ay nawala ang Amber Room at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung saan ito naroroon. Samantala, noong 1941, nang salakayin ng mga Nazi ang Soviet Union ay ninakaw nila ang Amber Room mula sa Catherine Palace. Kilala ang mga Nazi sa pagkolekta ng mga kayamanan at ang Amber Room ay isa sa mga pinakamahalagang nakuha nila. Dinala ito sa Königsberg, Germany at itinago sa isang castle doon. Noong 1945, habang natatalo na ang Germany sa digmaan ay matinding binomba ng mga Allied forces ang Königsberg. Sa kaguluhan ay maraming kayamanan ang nawala at kasama dito ang Amber Room. Mula noon ay hindi na ito natagpuan at maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa nangyari dito. Sinasabi ng ilan na nasunog ito sa mga pambobomba habang ang iba naman ay naniniwalang itinago ito sa isang lihim na lugar. Maraming paghahanap ang isinagawa upang matunto ng Amber Room pero lahat ng ito ay bigo. Subalit noong 2017 ay may natagpo ang lumubog na barko sa Baltic Sea na sinasabing posibleng naglalaman ng Amber Room, ngunit hanggang ngayon ay wala pang ebidensyang sumusuporta rito. Iba pang teorya ang nagsasabing ang Amber Room ay itinago sa ilalim ng lupa o sa mga lihim na bunker sa Germany o Poland. Bagamat maraming haka-haka ay wala pang makapagsasabi kung nasaan nga ito. Kaya naman noong 2003,
bilang bahagi ng mga pagsisikap na buhayin ng kasaysayan ay isang bagong version ng Amber Room ang itinayo sa Catherine Palace. Gumamit ng mga modern materials at technology upang muling likhain ang silid at ito ay bukas ngayon sa publiko. Subalit ang orihinal na Amber Room ay nananatiling isang malaking misteryo. Number 5. Excavation of Spitfire planes in Burma. Ang paghahanap ng mga Spitfire planes sa Burma ay isang kwentong nagmula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Spitfire ay isang kilalang eroplanong pandigma ng United Kingdom na ginamit laban sa Nazi Germany. Noong 2012 ay isang grupo ng mga eksperto at archaeologist ang nagsimula ng paghuhukay sa Myanmar na kilala noon bilang Burma upang hanapin ang mga sinasabing ibinaon na eroplano. Ayon sa mga kwento, noong 1945 sa pagtatapos ng digmaan ay dinala ang mga bagong Spitfire planes sa Burma para gamitin laban sa mga Japanese. Subalit nang matapos ang digmaan ay hindi na ito kinailangan. Imbes na sirain o ibalik sa United Kingdom ay napagdesisyonan ng mga militar na ibaon na lang ang mga eroplano sa lupa. Matagal nang kumakalat ang alamat tungkol sa mga dosenang bagong Spitfire na ibinaon sa iba't ibang bahagi ng Burma. Kaugnay nito, noong 2012, si David Kandal na isang British amateur archaeologist ang nagsimulang maghanap ng mga eroplano. Pinaniniwalaan niya kasama ang kanyang grupo na may mga eroplano pa sa ilalim ng lupa malapit sa mga lumang airport ng militar. Malaki ang naging interes sa proyektong ito dahil kung matagumpay na mahuhukay ang mga eroplano ay magiging mahalagang bahagi ito ng kasaysayan. Maraming tao at kumpanya ang nag-ambag ng pondo para sa paghuhukay pero maraming hamon ang kanilang hinarap. Una, nagbago na ang anyo ng lupa sa mga lugar na kanilang hinuhukay kaya mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga eroplano. Pangalawa, nagkaroon din sila ng problema sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Myanmar. Gayun din gumamit ang grupo ng mga modernong kagamitan tulad ng ground penetrating radar para subukang tukuyin ang mga posibleng lugar ng mga eroplano. Bagamat may ilang indikasyon na posibleng may mga bagay sa ilalim ng lupa ay hindi sapat ang mga ito upang masabing tiyak na may mga Spitfire doon. Pagsapit ng 2013 ay natapos ang paghuhukay ng walang natagpuang eroplano. May ilang bahagi ng bakal at kahoy ang nakita pero hindi ito bahagi ng mga Spitfire planes. Number 6. Discovery of the Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure ay isang kilalang kwento tungkol sa mga kayamanang itinago raw ni General Tomoyuki Yamashita na isang leader ng mga Japanese soldiers sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga kwento, ang mga Japanese ay nagnakaw ng ginto, alahas at iba pang mahahalagang bagay mula sa mga bansang sinakop nila sa Asia. Sinasabi na bago sila matalo sa digmaan ay itinago nila ang mga kayamanang ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para hindi mabawi ng mga kalaban. Samantala, isa sa mga pinaniniwalaang taguan ng kayamanan ay ang mga bundok at kuweba sa Luzon, partikular na sa Baguio at mga rehiyon ng Ifugao at Cordillera. Maraming treasure hunters ang naghahanap at patuloy na naghahanap ng Yamashita Treasure gamit ang mga makabagong kagamitan gaya ng metal detectors at iba pang technology. Noong 1971 ay isang treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas na dati ring sundalo ang nagsabing natagpuan niya ang bahagi ng Yamashita Treasure. Ayon sa kanya ay nakakita siya ng isang gintong estatwa ng Buddha at iba pang kayamanan sa isang kuweba sa Baguio. Subalit naging kontrobersyal ang kanyang pagkakatuklas dahil sinabi niya na kinuha ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang natagpuan. Dahil dito ay nagsampa si Rojas ng kaso laban kay Marcos at ang kasong ito ay umabot pa sa Amerika. Bagamat maraming kwento tungkol sa Yamashita Treasure ay wala pa ring matibay na ebidensya na magpapatunay na talagang umiiral ito. Wala ring mga official documents na nagpapakita na si General Yamashita mismo ang nagutos na itago ang mga kayamanang ito. Hanggang ngayon ay walang nakakatuklas ng buong kayamanan. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa ay maraming tao ang patuloy na naghahanap ng Yamashita Treasure. Para sa kanila, ang posibilidad na matagpuan ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang iba naman ay naniniwalang ang kayamanang ito ay simbolo ng tagumpay at yaman, kaya hindi sila sumusuko sa paghahanap kahit mahirap at delikado. Number 7. Wreckage of USS Indianapolis. Ang pagkakatuklas sa barko ng USS Indianapolis ay isa sa mga pinakakamangha-manghang natuklasan mula sa World War II.
Ang USS Indianapolis ay isang malaking barko ng US Navy na may mahalagang misyon noong digmaan at ito ang nagdala ng mga parte ng atomic bomb na ginamit sa Hiroshima. Pagkatapos maisagawa ang misyon noong July 13, 1945 habang papunta ito sa Leyte Gulf sa Pilipinas ay pinalubog ito ng Japanese submarine na I-58. Kaugnay nito ang paglubog ng USS Indianapolis ay isa sa mga pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng US Navy. Sa 1,196 na sakay nito ay halos 300 ang agad na nalunod dahil mabilis lumubog ang barko sa loob ng 12 minutes. Ang natirang 900 na mga crew members ay naiwan sa gitna ng dagat nang walang sapat na pagkain, tubig o tulong. Sa loob ng 4 na araw ay maraming crew ang namatay dahil sa gutom, uhaw, matinding init at mga pag-atake ng mga pating. Sa kabuuan ay 316 lang ang nakaligtas nang sila ay tuluyang nasagip. Samantala maraming taon ang lumipas bago natagpuan ang wreckage ng USS Indianapolis. Matapos itong mawala ng higit sa 70 years ay natagpuan ito noong August 19, 2017 ng isang team na pinamumunuan ni Paul Allen, ang co-founder ng Microsoft. Nasa ilalim ng Pacific Ocean ang wreckage sa lalim na 5,500 meters at mga 300 miles mula sa kanluran ng Guam. Gayun din naman ang pagkakatuklas sa barko ay nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa huling oras ng barko bago ito lumubog at nagbigay pugay sa mga sakripisyo ng mga crew members. Natagpuan ng mga researchers ang mga piraso ng barko tulad ng mga kanyon at iba pang kagamitan ng Navy. Ang mga natuklasan ay nagbigay din ng pagkakataon sa mga pamilya ng mga namatay na crew na maalala ang kanilang mga mahal sa buhay. Maliban sa kahalagahan sa kasaysayan, ang pagkakatuklas sa wreckage ng USS Indianapolis ay isa ring malaking tagumpay para sa technology. Gumamit ang mga researchers ng makabagong kagamitan tulad ng remotely operated vehicles upang mahanap at mapag-aralan ang wreckage sa napakalalim na bahagi ng dagat. Number 8. Uncovering of the Nazi Gold Train. Ang kwento ng Nazi Gold Train ay naging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang alamat mula sa World War II. Noong 2015 ay lumitaw ang balita sa Poland na may natagpo ang tren ng mga Nazi na di umano'y puno ng ginto, jewelry at iba pang kayamanan na ninakaw mula sa mga Jews at iba pang biktima ng digmaan. Ayon sa mga lokal na alamat ay itinago ng mga Nazi ang tren sa ilalim ng lupa sa mga tunnel na malapit sa bayan ng Wałbrzych sa Poland. Samantala, ayon sa mga kwento, ay ginamit ng mga Nazi ang tren para ilipat ang kanilang mga ninakaw na yaman habang papalapit ang kanilang pagkatalo sa giyera. Habang mabilis na umatras ang mga Nazi forces, ay itinago nila ang mga kayamanan upang hindi makuha ng mga kalaban tulad ng Allied Forces at Soviet Union. Ang isang sinasabing paraan ng pagtatago ay ang paglalagay ng mga ito sa tren at itinago sa isang lihim na lugar. Maraming taon nang naniniwala ang mga lokal na residente na may nawawalang tren na puno ng kayamanan sa ilalim ng lupa. Noong 2015 ay dalawang treasure hunters na sina Piotr Koper at Andreas Richter ang nagsabing natagpuan nila ang tren gamit ang technology na Ground Penetrating Radar o GPR. Ayon sa kanilang ulat ay may nakita silang tren na halos 100 meters ang haba na nakabaon sa lupa. Dahil dito ay nabighani ang mga tao at ang gobyerno ng Poland. Agad na nagsagawa ng mga paghuhukay at investigasyon upang tuklasin ang sinasabing tren. Ngunit sa kabila ng mga pagsusumikap ay walang natagpuang ebidensya na magpapatunay sa pagkakaroon ng tren. Bukod sa paghahanap sa tren ay naging malaking usapin din ng tungkol sa mga kayamanang maaaring laman nito. Kung totoo ngang puno ito ng mga ginto at jewelry na ninakaw mula sa mga biktima ng Holocaust, ay maraming nagsasabing nararapat lamang na ang mga natagpuang yaman ay ibalik sa mga pamilya ng mga biktima. Ang mga Nazi ay kilala sa malawakang pagnanakaw ng mga yaman noong digmaan, kung kaya't ang usaping ito ay nananatiling sensitive at puno ng moral questions. Number 9. The Hoxne Hoard found by a soldier returning from World War II. Ang Hoxne Hoard ay isang mahalagang kayamanan na natuklasan noong 1992 sa Hoxne, Suffolk, England. Si Eric Laws na isang retired worker ang nakahanap nito gamit ang isang metal detector habang hinahanap niya ang nawawala niyang martilyo. Sa halip na martilyo ay nakatagpo siya ng libu-libong sinaunang coins at jewelry mula sa panahon ng mga Romano. Ang mga alamat tungkol sa isang sundalo na nakakita nito matapos bumalik mula sa digmaan ay hindi totoo. Ang totoo ay si Laws na isang ordinaryong tao ang nakadiskubre ng kayamanang ito. Samantala,
Ang Hoxne Hoard ay binubuo ng humigit kumulang 14,780 pieces ng ginto, silver at mga alahas na tinatayang mula pa noong 4th century AD. Kabilang dito ang 569 na mga gintong coins, 14,191 na mga silver coins at higit sa 200 na mga alahas at iba pang gamit. Ang mga bracelets, singsing at kagamitan tulad ng mga spoon ay patunay ng kayamanan at mataas na katayuan ng mga nagmamay-ari nito noong sinaunang panahon. Kaugnay pa nito ang isang kilalang piraso mula sa kayamanang ito ay ang tinatawag na Empress Pepper Pot, isang maliit na lalagyan ng paminta na gawa sa silver. Pinapakita ng ganitong uri ng kagamitan ang galing ng mga Romano sa paggawa ng magagarang gamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dagdag pa rito, ang kayamanang ito ay parang sadyang itinago sa ilalim ng lupa upang maprotektahan mula sa kaguluhan noong panahong iyon, tulad ng mga paglusob o digmaan. Iniisip ng mga eksperto na ang mga may-ari nito ay maaaring umalis ng madalian at hindi na nakabalik para kunin muli ang mga kayamanan. At nang matagpuan ni Eric Loss ang ilan sa mga coins at jewelry ay agad niyang ipinaalam ito sa mga autoridad. Dahil sa kanyang katapatan ay binigyan siya ng gobyerno ng 1.75 million pounds bilang gantimpala na ipinamahagi rin sa may-ari ng lupa kung saan natagpuan ang mga kayamanan. Ang pagtuklas na ito ay nagbunsod ng mas mahigpit na batas tungkol sa mga natutuklasang kayamanan sa Britain. Number 10. Finding of the sunken aircraft carrier USS Yorktown. Ang pagkakatuklas sa lumubog na barkong pandigma na USS Yorktown o CV-5 ay isa sa pinakakahanga-hangang kwento mula sa World War II. Ang USS Yorktown ay isang aircraft carrier ng US Navy na lumaban sa Pacific Ocean. Isa ito sa mga mahalagang barko ng Amerika noong digmaan at kabilang ito sa mga lumaban sa Battle of Midway noong June 1942. Ang laban na ito ay mahalaga dahil dito natalo ng mga puwersa ng United States ang mga Japanese. Sa kasamaang palad ay nasira ng mga bomba at torpedo ng Japan ang Yorktown na naging dahilan upang ito ay lumubog sa karagatan. Samantala matapos ang laban, ang eksaktong location ng Yorktown ay nanatiling misteryo sa loob ng maraming taon. Noong 1998 ay isang grupo ng mga researchers na pinamumunuan ng kilalang oceanographer na si Robert Ballard ang nagsagawa ng expedition upang hanapin ang lumubog na barko. Ginamit nila ang mga makabagong kagamitan tulad ng sonar para mahanap ang Yorktown. Sa wakas ay natagpuan nila ang barko sa lalim na 16,650 feet mula sa ibabaw ng Pacific Ocean. Gayun din, ang pagtuklas sa USS Yorktown ay mahalaga hindi lamang dahil sa makasaysayang kahulugan nito, kundi dahil din sa kung paano ito napanatiling halos buo kahit ilang dekada nang nakalubog. Dahil sa malamig at madilim na kalagayan sa ilalim ng dagat, ang Yorktown ay halos hindi nasira ng panahon. Nakita pa rin sa barko ang mga pinsala mula sa mga bomba at torpedo ng Japan, pati na rin ang mga eroplano na nasira at naiwan sa carrier. Karagdagan pa dito, ang pagkakatuklas sa Yorktown ay nagbigay din ng mas malinaw na pagkaunawa tungkol sa mga nangyari sa Battle of Midway at sa mga sakripisyo ng mga sundalong lumaban dito. Gamit ang mga remote-controlled na robot ay nakita at naitala ng mga researchers ang kondisyon ng barko sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan ay na-preserve ang mga detalye tungkol sa Yorktown at ang mga kwento ng mga tauhan nito para sa susunod na mga henerasyon.